sa mga mahihirap, kaming middle class na iwanan na. Baka ho makakuha tayo sa datos ng paliwanag. Ba't sila ganyan mag-isip, ha? Simple lang dyan ang tanong natin eh. Check your privileges. Si Bas Umali, ng National Coordinator ng Kuryente.org. O yan, ito ha, sa mataas na singil sa kuryente, kakausapin po natin. Bas, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga, Sir Ricky. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. Ayan, ako po. Opo. Ang ERC ay nagpaliwanag na, palagay ko hindi na naman bago sa inyo itong paliwanag na ito. Parang ang Senado ay nagbabalak na ipatawag ang Meralco, ang ERC dito sa taas sa sigil sa kuryente. Paano nyo ba tinitingnan ito? Ano bang, kasi ang sabi sa amin ng ERC, well, paliwanag na rin sa nasa mga dyaryo naman na naaayon sa batas ito. At parang ang hinuha ko, yung paliwanag sa atin ng ERC kahapon, nabigla lang, hindi naman nabigla, pero nabusisi kasi ng tao ngayon yung kanilang billing dahil na-unbundle yung dating nakabundle. Kaya nakita yung mga ayuda sa 4P, senior citizen. Anong tingin nyo rito sa inyo dyan sa kuryente.org? Hello, Sir Ricky. Opo. Tingin ko po tama po yung paliwanag ng ERC kasi po nasa batas naman po talaga yung mga nagaganap na proseso. Tapos yung mataas na kuryente po, siguro po iba po munang kwentuhan. Although directly magkaugnay yun. Pero kung yung pinapatupad na programa patungkol doon sa discounts like yung lifeline rate saka yung para doon sa may senior citizen, nasa batas po talaga lahat yan. At nakalagay din po sa batas na pass-through at cross-subsidy. No, so ibig sabihin, ang mag-shoulder po ng mga charges na yan, ng mga bayarin na yan, ay tayong mga consumer. Opo. Kung yun po ang ibig sabihin ng Energy Regulatory Commission. And of course, you are opposing this. Opo, dapat kasi kami po sa Kuryente.org nagpa-participate po kami sa legislative through doon po sa Committee on Energy. And yun, yung mga pagtatanggal po ng mga VAT na yan, sinusuportahan po namin at kami rin meron din po kami mga sariling submission para alisin po yung mga yun o bawasan or recalibrate. Kung paano. Ang ano ngayon dito kasi klaro, ano mo Bas, ang sabi nga natin, paulit-ulit naman to no, hindi ito first time. Sabi ko dito, kung meron man dapat sisihin dito, 'di ba? Ang dapat sisihin mga mambabatas. Kasi sila yung gumawa nito, pahirap na to sa atin. So paano bang gagawin natin dito? I mean, ganito na lang ba to? I mean, what is your move? I mean, sa inyong org lang naman. Parang how are you parang moving along this line para ito'y mabago? Sige. Para po una, mas maganda para pagkaintindihan din po muna para mag-leveling off lang po tayo dun sa pagkakaintindi dun sa energy sector natin. Privatize yung energy sector natin eh. At ito ay nangyari nung panahon ng 1990s nung nagkakaroon ng trouble yung government sa pagmamanage ng energy sector tapos nag-decide sa pamamagitan ng IPIRA ay ipa-privatize. Deregulation. So, oo. Dineregulate, privatize. Pinapapel yung mga investors at sila ngayon yung nagpe-perform ngayon dyan sa mga iba't ibang mga services sa energy sector. Right. Yun, so ngayon merong katwiran yung gobyerno pag sabihin niya na wala sa control niya kasi privatize. Although merong regulation sa pamamagitan ng ERC. So doon po ako papasok, sir, kasi pag katulad po nung si former Lutilla, Energy Secretary Lutilla po bago siya umalis, last year, ang kanyang pronouncement, wala po tayong magagawa. Talagang tataas po talaga yung singil ng kuryente kasi dependent tayo doon sa mga imported inputs. Hindi po natin pwedeng i-contest yun. Talagang totoo po yun. Pero dito po sa ating sa ARC po natin, sila po yung nag-a-approve ng mga rates. Pwedeng bababa, pwedeng tataas. Siguro pwedeng suspendihin. Halimbawa, katulad po yung JEA-all and FIP-all tariff na ito po yung mga support na pinoprovide natin ng pamahalaan para ma-boost yung investment para sa renewable energy. Right. Ngayon, ang kinukuha po yung gastos doon sa ating mga consumers. JEA-all and FIP-all. Tapos ngayon po, yung nagiging controversial na usapin po ngayon, yung cross-subsidy. Yung para po doon sa support na ibinibigay sa mga kababayan po naman talaga natin na
tingin ko, deserve po na Yes, nila mga walang-wala. tulong. Oo, mga walang-wala. Kailangan po nilang tulong. Meron pong social inequality. Yan po yung dahilan kung bakit ginawa yung batas na yun. Kasi nire-recognize natin na meron talagang sektor sa lipunan na nangangailangan. Eh, Ang question lang po, sir, sa akin, wala pong problema, tulungan po talaga natin. Pero sa context na mataas na yung presyo ng kuryente, Exactly. bakit sa amin nyo pa po yun ibabagsak nga po eh. yung bigat? Yun nga po, Sir Bas, ang kasi ang iniisip ko kasi kung ano-ano kasi pinag-uuna ng mga politiko, doon sa binabanggit po ninyo halimbawa, kabisado ko rin po yan, 1990s, Ramos administration yan, di ba? Yung mga trade liberalization policies. Sa pagkakaalam ko rin, ang pinakahuli po na nag-deregulate talaga among other utilities ay ang oil. So ibig sabihin ang electricity parang talagang isa sa mga nauna yan. So ibig sabihin, biro 1990s, hindi na natin nabalikan, no? Hindi na naupuan ng mga mambabatas natin yan at inuuna nga nila ang pamumulitika. Anyway, doon sa binabanggit nyo po kanina kasi Sir Bas, kahapon kausap ko ang ERC at ang sinasabi nila, deferred. Parang lahat ngayon ng application for increase ng singil, including Meralco, yun sabi sa akin ng abogadong kausap ko kahapon na i-delay muna yung lahat ng approval. Pero parang ang tinitingnan natin dito is long-term, Sir Bas eh. Apo, yung sa long term po, sir, syempre tingin ko marami rin pong mga advocates dyan dun sa energy sector at may iba't ibang mga proposals eh. Kung paano yung ating mga long term, may mga naririnig po nga ako na yung pag-build ng more plants, para mas siyempre mas marami tayong supply ng enerhiya ng planta, mas mura yung natin, mas mataas yung supply kaysa dun sa demand. May mga ganun po eh. So palakasin natin yung ating renewable energy sector para hindi tayo dependent doon sa mga imported inputs. Marami naman po talaga na pwedeng mga, at may mga ginagawa rin po siguro dyan. Nandiyan pa po yung nuclear na pinag-aaralang maigi, Yes. na maaari daw na makatulong. Oo. Pero yung sa ngayon po, Sir Ricky, yung kasalukuyang sitwasyon po natin ngayon na mayroon nga tayong Crisis. national emergency Oo. na tinatawag. Hindi ba pwedeng i-consider ng Energy Regulatory Commission yung suspension sa lahat ng mga bayarin na nagdadagdag na kung tutusin, hindi naman na dapat na sa aming kunin eh. Ang pangako po kasi ng EPIRA ay magmumura yung kuryente eh. Yung privatization kasi magkakaroon ng competition, so magpapaligsahan ngayon yung mga players at ngayon magdudulot ito ng Free market. ng choices dun sa mga tao sa atin. Ang problema hindi po nangyari 2 dekada yung nakakaraan. Paano kaya ito? Ngayon ang mabigat na tanong ko si Ricky, hinayaan niyo po kami doon sa liberal market sa free market. Free market, oh. Wala ba kayong ipo-formulate man lang na program para magsisilbing safety net kung sakaling babagsak yung mga adverse impacts dulot halimbawa niyang inflation o dulot ng gera o dulot ng pandemic? Di ba Wala sa economic theory nga kabas, 'di ba? Nandiyan yung mga ideya ni John Maynard Keynes na kapag babagsak yung free market, ito na nga yung intervention nga ng estado. 'Di ba? Yan yung ating hinihintay. Wala nga eh. Kumbaga yun nga yung sinasabi natin eh. Oo. Anyway, responsibilidad po Sir Ricky ng government na dapat unahin niya yun eh. Opo. Kasi din Sir Bas ay medyo komplikado at mahaba pong usapan kasi even sa mga nabasa ko, even yung isinusulong natin na renewable energy, ang NGCP, yung ating parang namamahala ho sa mga transmission line, may problema rin eh. So yung pagkukonekta ng mga plantang ito papunta sa mga distribution utility and even pagpunta sa mga bahay-bahay, kulang din. Kaya nga lagi may banta tayo ng shortage eh. Di ba, Sir Bas? Opo. Ay, Tama nako. po. Kaya Tama talagang po. medyo ito, parang structural ho talaga ang problema ho rito. Na yun nga, kung long term ang pag-uusapan, mahaba-haba na nga ang usapan, kailangan upuan pa rin ng ating mga mababatas. Oo. Opo. Pero yun nga po, siguro Sir Ricky, yung sa may immediate response po sana, yun, nandun po meron pong diretsong pwedeng gawin yung Energy Regulatory Commission na magtutunan muna ng mga iba't ibang klase ng mga bayarin. Tapos ipaliwanag po ng maigi siguro sa mga mamamayan natin
kung ano po yung diwa ng lifeline rate and senior citizen. In fact, Sir Ricky, napakaliit lang po nun. 5%, tapos doon po sa threshold na 100 kilowatt hour. Kung isa pong senior citizen na marami pong gagamitan sa bahay, baka po sumusobra po sa 100 kilowatt hour yung kanyang consumption. Hindi na po siya qualified doon sa 5% discount. Right. So, Tama po. pero ibigay nyo na po, kakampiraso lang naman po. Kaya, At pero siyempre ilalaban po natin sa Congress na mas taasan po yung discounts para sa mga marginalized natin. are you also appealing, yan ba ipo-formalize po ninyo ng inyong grupo sa ERC? What do you mean, sir? Kumbaga kayo ba may plano kayong maghain ng petition or statement to them, for them, yung mga ganon? Wala pa po kayong effort na ganon? Meron naman po, sir, pero through sa Congress po namin idinadaan. Pero mas Congress. maganda po na idediretso na po rin namin sa ERC, kay ERC 1 para mas maganda po para mas official. Tama po kayo, sir. Okay. Sige, salamat sa oras at paliwanag, Sir Bas. Hanggang sa muli kami tatawag ulit pagka kailangan nating magkwentuhan sa ganitong bagay. Thank you, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Ricky. More power to you. Sige daw, Bas Umali. Thank you, sir. National Coordinator ng Kuryente.org.